Alright, welcome back to Starbucks. Kapiling ko pa rin po si Ian dito. Kanina, bago tayo nag-break, natanong ko siya, meron bang bahagi o nagawa ka sa Japan na pwede natin i-consider na bahagi na, kasi alam mo yung presyo ng tao, di ba? Hindi ko alam, hindi ba paliwanag na dahilan kapag, ay, Ale, asan anak mo? Nasa Japan, di ba? Gubulong-buhan, ay, yung anak niya nasa Japan, siguro ganito ginagawa. At ikaw galing kang Japan, siguro, nabiktima ka na rin ng ganyang usapan. Oo. Meron bang bahagi nito ang you consider as part ng madilim mo nakaraan? Sa pagiging entertainer ko sa Japan, actually, wala naman. Kasi naging mabuti lahat ng mga tao sa akin doon. Lalong-lalo na mga nagiging customer ko, wala pa naman ako nakaka-encounter na yung bastos, yung pag niyaya ako na pipilitin ako, tapos yun, magagalit sa akin. So may namimilit. Ano yung bagay na pinipilit sa'yo? Yun, yung one time na ite-take out niya ako sa labas para kumita ng mas malaking sahod ko sa isang gabi. At any point, pumayag ka ba o hindi? Napaka-plastic ko naman kung sasabihin kong wala. Kaya yun ang sabi ko, yung time na yun, na-hospital yung ate ko, nagka-stroke yung papa ko. So, parang tinanggap ko na rin yung offer niya kasi wala na akong magagawa kundi tanggapin para ipadala sa Pilipinas yung kailangan nila. Yan, huwag kang magagalit sa akin. Magtatanong lang ako, ha. Alam natin nagawa mo yan at sa tono ng pananalita mo, ito isang bagay na ginawa mo na hindi bukal sa kalooban mo. Kung ibabalik mo yung nakaraan, hindi mo ito uulitin. Pero alam natin na ang naging resulta no, nakatulong ka sa family mo. Proud ka ba sa sakripisyong ginawa mo? Actually, hindi. Kasi kung isipin natin, pwede naman natin gawin sa mabuting paraan. Kaya kung yung mga bagay na ibibigay natin sa pamilya natin na galing sa mga ganung paraan, na alam naman natin makakatulong sa pamilya natin, sa tingin ko, may positive, may negative doon sa ginawa ko pagpunta sa Japan. Kasi yung negative na yun yung sinasacrifice ko yung sarili ko, yung nilalantad ko yung sarili ko sa maraming tao, na dapat naman ay nag-aaral ako at nasa tabi ako ng pamilya ko. Alright. Yan, whatever it was whatever it is na you did sa Japan, alam natin na ito isang bagay na sinakripisyo mo for your family. For what it's worth, congratulations for being, someone who sacrificed for someone na minamahal mo. Mga kwento niyan, kwento ng buhay niya. Nakakalungkot. Oo nga. Thank you, Papa Jack, mga kaibigan. Painitin na po natin ang usapan. Papainitin para natin ngayong umaga ang kanya pong personalidad ay sinasalamin ng kanyang pangalan. Kakaiba. At maraming statement na tumatatak itong panawinan po natin ngayong umaga. Mga kaibigan, kasama natin sa Starbucks at ngayon kasali sa atin pong tinatawag na Pexmanan, Mystica. Hello po, magandang umaga po. Oo nga. Kita mo naman yung ating tanong sa taong bayan, pasok ka talaga, 'di ba? At yung mga ganong nakaraan hindi pwedeng iwanan. Ikaw, Akala ko, kalimutan ko na po yung nakaraan eh. Hindi eh. Kasi bagong emails na dapat po eh. ano sa tingin mo? Pwedeng iwanan o may aral? Pero para sa akin po, it's been a part of my life. Kailan may hindi ko po pwedeng talikuran yun. Yun po ay naging bahagi na ng buhay ko. So hindi po ako nakarating kung saan po ako naroroon ngayon. Kung hindi po nangyari yung mga ganong nakaraan ko. Pinagdaan. Isa-isahin ko, Mystica, yung mga nabalita doon sa iyong nakaraan. No, na ewan ko kung para sa'yo matatawag mong madilim na bahagi ng iyong nakaraan. Isa-isahin ko, ikaw ay naging exotic dancer. Opo. Pero gusto ko pong i-share na from the start kasi kung bakit naging ganon ang direksyon ng buhay ko. Kasi magmula po nung binaril yung tatay ko. Kasi dati okay pong buhay namin. Pero nung binaril na po siya, I was 16. Tama-tama po, magtatapos lang po ako ng high school noon. So, magmula po noon, kukunin na rin po ng bangko yung bahay namin. And of course, nagkaroon din po siya ng mga utang-utang. So, wala na pong choice ang family ko,
kundi ako mismo. Kasi alam nila na ako daw po ang may talento. So, yung pagiging exotic dancer, bunsod yun ng yun po. kagustuhan mong itaguyod yung pamilya mo. Exactly po. So pumunta po ako dito sa Maynila, kasama ko po ang kuya kong si Frank. Naging singer po muna ako. Bago ka naging exotic Opo, dancer. opo. Yun po, nung nakita ko yung asawa ko, and then sabi niya, gusto daw niya akong dalhin sa Canada. Eh ako naman po, sabi ko, Foreigner ba yan? foreigner, Canadian po. Eh sabi ko, First husband mo? papayag po ako kung tutulungan niya pong iahon yung pamilya ko at saka yung bahay namin. So, para bang ibinenta ko po yung sarili ko sa isang foreigner. Eh, hindi pa po ako ready at that time na mag-asawa. Pero dahil po sa ayaw ko namang lokohin itong Canadian, ayaw ko namang bigla niya akong tinulungan. Tapos, bigla na lang akong magbabanish. Ako naman po yung tao na gumawa ka na magawa sa akin. Babayaran ko. Hindi na balik. Buhay ko, ibabayad ko sa'yo. Paano kayo naghiwalay, So, Mystica? Naging battered wife po ako. Sinasaktan ka niya. So wala pa akong choice. I had to leave Canada. I had to leave him. Napunta pa ako sa States. Akala ko, I will be the next Madonna. Nagkaroon pa ako ng ambisyon na pupunta pa ako ng Hollywood. But of course, I didn't know anybody. So, natural, kailangan pumasok ako sa isang place where I can work. Doon Sa na po yung- States pa rin Sa yan? States. From Canada. Matanong ko lang, From Mystica. Canada to Pupunta ka ng LA. US. Okay. Mystica, matanong ko lang, mukhang sa takbo ng pag-uusap natin, wala ka talagang inililihim sa mga tao. Wala po. Kasi, Bakit, saan galing yung desisyon na walang itago, ipaalam ang iyong nakaraan? ako Sa po tao. kasi yung tao na walang takip, walang tinatago. Walang lihim ang mundo ko. Lahat ng tao alam nila kung saan ako nanggaling. So that means na kung i-share mo kung ano ang naging nakaraan mo, madilim man o maliwanag, kailangan alam po nila. Kasi ang isang tao, kahit madilim naman po yung nakaraan mo, pwede ka naman pong magbago eh. Merong makikisali sa ating usapan, no? May mga opinion at tanong yung mga taong bayan. MMMJ, Kasama po namin ngayon si Nanay Baby. At ang tanong natin sa taong bayan, madilim mong nakaraan, tama bang wag nang ipaalam? Bali, ang sagot po ni Mami Baby, yes po. Bakit po yes? Kasi gusto kong mapaalam sa kanya para alam niya yung nakaranasan kong na pinagdaanan. Kaya gusto kong sabihin sa kanya. Kaya para sa bandang huli, wala pong masisisi sa akin na meron akong karanasang hindi maganda. Po, Ayun, Mami kambal, Baby. kambal. Yes, Papa Jack. Ayan, si Mami, may tanong lang ako sa kanya, no? Halimbawa, yung pagsasabi mo ng, pwede namang ilihim, dilihim mo na lang. Pero, halimbawa, kasi si Mami willing na ipaalam, di ba? Kung halimbawa yung pagsasabi mo na nakaraan mo sa taong mahal mo, would make her go away or make him go away. Kumbaga, pag sinabi mo sa kanya, mawawala siya. Di po, sasabihin ko talaga ang totoo. Para yung aking nakaranasan na hindi maganda, alam niya kung talagang gusto niya ako, mamahalin niya ako talaga. Yun talaga ang taong mapagmahal. Maraming salamat po. Back to the box. back in the box, kasama pa rin natin si Mystica. Meron akong itatanong sa'yo, tapos bibigyan kita ng panahon na pag-isipan. Babalikan kita mamaya, pero ang tanong, doon sa mga nakakaalam ng nakaraan mo, bukas na libro, alam naming lahat. Sinasabi nila na itong bagong chapter ng buhay mo, no, ay gimmick pa rin. Anong masasabi mo sa kanila? Sagutin mo sa pagbabalik ng Starbucks! Dito, kasali ka!